So hello mga kadambes, ngayon tuturo ko ano nga ba ang liquidity at bakit ba napaka-importante nito sa pagte-trade. Okay, isa lang naman kasi ito sa mga confluences na pwede nating gamitin para makapag-create ng magandang trading opportunity. Okay, so kumuha na kayo ng notebook, ballpen, magsulat, magkape kayo para mas gumana yung utak at simulan na natin. Okay, ano nga ba yung liquidity, Kuya Dambes? So, sa madaling salita, ang liquidity ay ang mga resting orders. Okay. Ano nga ba yung mga resting orders na yan at saan natin makikita yan? Okay. So, madalas makikita natin yan sa higher high and higher low. Or basically, sa lows and high. Okay. Lahat yan may liquidity. May mga resting orders. Okay. Bakit ba importante malaman ang mga liquidity na yan? Kasi, yan yung mga hinahan ng mga market mover or yung mga higher institutions na gusto makuha yung mga limit order na yan para makapag-sell or buy orders. Kasi mga higher institutions na yan, yan yung mga malalaki yung amount ng Bitcoin or other cryptocurrencies na tinitrade. Okay? Malaki yung amount na tinitrade nila. Like for example, magte-trade sila ng 10,000 Bitcoin. So, in order to sell 10,000 Bitcoin, kailangan rin nila ng buyer na bibili ng ganong kalaking halaga ng Bitcoin. So, saan nila kukunin yung mga buyers na yon? Sa limit orders. Okay? Sa liquidity. Okay? Doon mapasok yung liquidity sweep. Okay? So, in these highs and lows, ito guys in these highs, and in these highs and lows, ito. Ayan. Diba may support and resistance tayo dyan. Ayan. Ito, wag nyo muna pansinin to ha. Wag muna yan. So, ito. In this resistance and support, may mga limit orders yan. Ibig sabihin, kasi di ba pag nagte-trade tayo, ganito kadalasan. Ayan, naggaganyan tayo. Ang stop loss or stop limit natin is dyan lang. And then yung um, profit limit is or take profit natin is dito lang sa resistance. Okay? So, ganyan lang kadalasan, di ba? Ayan. So, lagay lang natin muna dyan. So, ayan. So, ibig sabihin, dyan sa stop limit natin, may pending order tayo dyan. Kaya, tinatawag tong resting orders or liquidity. Kasi maraming naka-stop limit dyan. At pwede ring mga naka-limit order or yung magba-buy or sell pa lang dito sa amount na to or dito sa 90,000 uh, 90,000 value ng Bitcoin. Okay? May mga limit order dyan or stop limit order. Okay, gets ba? Kaya siya tinawag na liquidity kasi may mga resting orders. Okay. So, yan yung mga tina-target nung market mover, yung higher institution nga na sinabi ko. So, ang mangyayari, kunyari dito na yung market price, biglang bababayan guys. Biglang bababayan kasi para ma-fill yung order ng mga higher institutions. Kaya, masisweep lahat yan. Masisweep yan. Bababa dito yung price. Ayan, nakita nyo, na-sweep. Ayan yung liquidity sweep. Ito, wait lang. Lagyan natin ng text para liquidity sweep. Okay? O, bakit nagkaroon ng liquidity sweep dyan? Para ma mabenta yung bakit nagkaroon ng liquidity sweep dyan? Kasi nagkaroon ng buying order yung mga bigger institutions. Okay? Kaya na liquidity yung mga nasa sell positions dito. Okay? Kaya tumaas yung price. Gets ba? Ang una, bumaba dito para ma-fill yung order and then tumaas kasi nag-buy yung mga market maker or market mover, sorry. So, ayan, liquidity sweep. So, ito yung liquidity mismo.
May lasing sa labas. Yun, liquidity. Ayan, tatandaan guys, ang liquidity ay mga resting orders lang. So, paano tayo magka-create ng opportunity sa liquidity sweep? Okay, so nakita nyo na tong candle na to. O yung sweep na to. Okay, matatawag lang natin siyang liquidity sweep if weak lang yung lumagpas. Okay, kailangan walang kasamang body. Weak lang. Okay, so example nito, itong malaking candle na to, 'di ba? Ang haba ng wick niya, pero hindi lumagpas yung body dito sa sweep. Kaya siya liquidity sweep. Wick lang, okay? Unlike dito. Ayan, 'di ba na sweep siya, pero may kasamang body. Okay, may body siya. So, hindi gaanong bumaba yung price. Ganito lang. So, dito nakita nyo, nung nag-liquidity sweep dito, tumaas. Sobrang taas niya guys. Nagkaroon tayo ng malaking pagtaas ng price o yung rally na tinatawag. So, ganun lang yun guys. So, pag nakita nyo na yan, pag nakita nyo na tong candle na to, yung may mahabang wick na nag-sweep dito sa recent liquidity, create na kayo ng opportunity dyan, no? Pwede nyo to i-zoom out sa uh, lower time frame para makita nyo kung nagkakaroon na ba tayo ng break of structure. Okay? Kung di nyo pa alam yung mga other confluences like break of structure, trend lines, back kayo sa mga previous videos ko para panoorin kung paano ito gawin. Okay? So, ganun lang. Zoom out nyo lang sa lower time frame. Like yan, sa 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Kayo bahala. Okay? Kung paano kayo mag-sniper entry. Okay? Ano ibig sabihin ng sniper entry? Sniper entry guys, maliit lang yung risk mo pero malaki yung take profit mo. Kumbaga, napakaliit lang nung kunyari ganito. Ayan. Kunyari ganyan lang kaliit yung kunyari example na hit mo to na sniper entry mo to. Yan ganyan lang. Ganyan. Ibig sabihin, maliit yung risk mo pero malaki yung napanalunan mo kasi nag-sniper entry ka. Ganun yung sniper entry guys. Okay? Maliit yung risk pero malaki yung reward. Okay, so yun lang naman guys. I hope may natutunan kayo sa liquidity. Laging tatandaan ng liquidity ay resting orders lang. Okay? Ang liquidity sweep ay yung candle na may mahabang wick na nag-sweep doon sa recent liquidity natin. At pag na-sweep yon, mag-expect kayo ng pababang price action or pataas na price action. Okay? So, I hope may natutunan at good luck sa inyo guys. Thank you.